nyo, parang lumulto yung lola nyo kasi nandito yung sikat ng liwanag ng araw kaya sobrang puti ng lola nyo tingnan. Ito yung binili nating electric Papa Urusay! Ito yung binili nating kuryente guys para dun sa ating bagong farm at bubuksan natin para matest natin at makita natin kung ano ang itsura niya. Ang laki ng ano niya, di ba, box niya? At hindi natin sure kung kasya to lahat na mababalutan yung ating farm. Diyan! So set na to binili natin worth 12,000 or 3 lapad dito sa Japan. Alam nyo guys, kailangan kasi natin nito. Kung wala tayo nito, yung mga pananim natin ng mga kasaba, na mga crops, ay doon natin kasi itatanim. Kasi sila yung mga hindi kailangan masyado ng tubig. Kaya doon tayo talaga magtatanim ng mga crops natin. At mas malaki nga sila. Kaya mas malaki yung area yung kailangan natin. So ayan, meron tayong mga manual dito. Syempre Japanese at hindi natin mababasa. Tapos meron mga ganito na signage na may kuryente tayo doon para doon sa mga taong mapapadayo doon. So, hindi nila basta makahawakan yung ating kuryente para makapag-ingat sila. Siyempre, hindi nito nababasa ng mga baboy damo, no? Tapos, yung manual, kung paano siya ikabit, nandito na, guys. Unahin natin to, yung box. Ang ganda ng packaging nila, di ba? Ang linis talaga. Naku, hindi kasya tong kuryente na to. Mahal ko, denki tarinay. Hindi kasya tong kuryente na to, guys. Kasi yung kuryente natin, up and down yun. Yung para sa maliliit na baboy and then para doon sa malalaking baboy. Kaya dalawang linya yun kinakabit. At I think hindi siya kasya. Hindi pa natin matatanim yung kasaba natin ngayon. Naghihingalo na nga sila actually. Tapos yung ibang laman ay ito yung clip. Ito yung pagsasabitan ng ating mga kawad ng ito yung sinulid natin na may wire. Kumbaga, para siya maging grounded at magkaroon ng kuryente. Ito, para dun sa pagkakabit dun sa magiging stand niya. Tapos, ito yung magiging pinaka-gate. Diyan itatali yung pinaka-dulo ng wire natin and then titanggal siya para pagdadaan yung sasakyan or kayo mag-harvest, kailangan tatastasin nyo siya, nakaganyan yan. Tatanggalin nyo siya para makadaan kayo at hindi kayo mapatid. Kasi napaka-delikado din nun guys kung tatanga-tanga tayo tapos napatid tayo, diba? Tapos, eto, hindi ko alam kung ano to. Si Papa dapat talaga nag-explain dito eh. So, yan yung laman ng isang box natin. Eto yung para dun sa, ano natin, buti to meron. Eto yung pagsasabitan ng stand nung ating, tawag dito, nung ating, ayan, yung pinaka-switch natin ng ating, ito. Ganito pala itsura niya guys, oh. Ayan, ganyan yung dapat maging itsura niya pag kinabit natin siya. Ito naman, ay, kulang na kulang to guys. Sa wire natin siguro, mga 2 pa. Bibili pa tayo ng ganitong pin. Oh my God, napakamahal pa ng gastos natin. And then, ito yung pinaka-battery niya nung ating kuryente. Ayan. So, iiwan lang natin siya doon. At hoping wag siyang manakaw, no? Kasi hindi natin masabi, dito sa Japan, wala namang magnanakaw lalo para sa mga farmer. Alam naman nila kung gano'ng kahirap ang maging farmer. Pero hindi natin masabi, di ba? Baka mamaya maka-encounter tayo ng magna, mahirap na. Dahil 3 lapad nga ang bili natin dito, di ba? So, ayan guys, ganito yung itsura ng ating battery. Medyo tumutunog-tunog siya. Tapos, eto yung pinaka-solar natin. Ang liit ha. Mas malaki dito yung sa farm ko, ganyan. Yan, ganyan lang siya kaliit guys. Ano ko? Kung ba na ito yung ganun kalaki na ano? Parang hindi ko alam kung magiging okay yung farm natin na ganito kaliit lang yung ating solar panel. Parang ang liit-liit. So yan guys, pupunta na tayo sa ating farm para maset na natin. At malaman natin kung gaano ka dami pa yung kulang natin at kailangan nating bilhin na eto, stick. Naku, napakamahal pa naman na ito guys. Ito pa lang yata ay nasa 5,000 na. Ito pa lang. So ayan guys, nandito na tayo sa ating farm at yung ating mga plastic guys, ayan, natastas na ng lakas ng hangin. So kinakailangan talaga ay tabunan natin sila ng lupa para mas maging matibay sila. At hindi ko alam kung nasan yung piko natin, hindi ko nadala, no. So yun ang gagawin natin next time. Kaya kasi sa dami ng plano ng lola nyo bukas, kasi pagka maaga tayo nagising ulit, alas 5, baka pumunta tayo dito. Ang gagawin natin ay tatabunan natin ng lupa yung mga gilid ng ating plastic. Kasi nga baka hindi natin sila mapagkasya yung pin na binili natin dahil 3 set lang yung binili natin. Guys, nag-i-start na si Papang magkabit. Ang una ay nilagay natin to.
Kaya tayo may sheets na ganyan kasi ayaw nga ni Papa na tubuan ng damo at nahihirapan siyang magdamo-damo. Sabi ko nga ako na nga magdadamo. Abay ayaw. Tapos natin maitusok tong ano, ang ginawa naman ni Papa, pinasok niya naman tong pin. Dito lang yan din isusuksok. Tapos, ito na yung wire natin na siya namang isusuksok. Ayan, papalibot lang yan. Tapos meron siyang second line. Ayan, isang dangkal dapat yung layo niya. Kasi yung ilong nila, yung baboy damo dyan didikit, tas makukuryente sila. Basa kasi yung ilong nila, diba? So pag tumatch sila, nahawakan nila yan, ayun, makukuryente sila. Tapos mararamdaman nila na may kuryente dito sa loob. Ayan. So yung height niyan para sa sa anak ng baboy damo. Tapos ito para dun sa adult. Tingnan nyo guys, yung diferensya ng naka-mulch film sa hindi. Ito yung area na walang balot. At ito naman yung area na may balot. Tingnan nyo. O diba? May moist yung lupa at basa. Kaya mananatiling malambot yan. Kahit na sobrang tirik ng araw, hindi titigas yung lupa natin. So magiging maganda yung result ng ating pananim. So dito kung makikita nyo guys, hindi ko na yan masyadong pinerfect yung pagtatanim natin. Basta pagkabungkal to ni Papa, tinakpan na kagad natin. Dahil hindi ko na siya kinortihan, no? Dahil nga, sobrang lawak niya at the same time. Ay, napakadaming ganito guys. Kasi dati itong tinaniman ng pagkain ng baka, damo. Kaya talagang madamo dito. So, yung mga tumutubo na yan, yung dating damo lang. At ayun nga yung katabi natin. So, siya pala yung dating nagtanim dito. At ngayon ay binitawan niya yung kalahati. At ayun nga. So, ito lang yung ipapahiram sa atin. Tapos, yun lang yung nirentahan niya, yung area lang na yun. Okay lang naman na gamitin niya din yung area na yun. Kasi nga, ay, tawag dito, ay hindi ko naman magagamit. So, sobrang laki niya. So, temporary, ito na muna yung gagamitin natin, yung kalahati. Tapos, kulang din yung kuryente natin at medyo pricey yung kuryente, guys. Ito naman yung katabi natin, guys. Yung kuryente niya mas matibay. Ayan, kung makikita nyo. Yung pipe niya mas mataba. Tapos, yung holder niya mas, mas mahal. Kasi nga, ang tanim niya dito, palay. Ayan. So, kinakain din niya ng baboy damo. Sa kanya din yan, guys, yung may-ari ng farm ko. Tapos yung nasa baba na farm, kanya din. Tapos yung farm na nandun sa may dulo, sa kanya din. So, ang dami niyang farm. Ang ating farm, guys, after mabangkal ng ating kapitbahay na may-ari ng ating farm, ang ganda na pagkakabungkal niya. Kumpara pagkakabungkal doon nung una. Kaya lang natakpan na natin kasi yun. Kaya hindi na natin siya na natamnan. At eto nga, magbabalot na tayo ng sheets dito kasi i-cover na natin tong area na to. Tapos yung kalahati lang muna ginamit ko dito ay iniwan ko na muna yung sa kabila kasi hindi na kaya ng powers ko at konti lang yung itatanim natin at hindi natin siya nalagyan ng patay. So ito guys, habang tinutuloy ni Papa yung pagkakabit ng kuryente o yung pag-aayos ng kuryente natin, tayo naman ay nagtatanim na ng kasaba dahil napakatagal na nilang naipunla guys. At naghihingalo na nga, nakita nyo naglalagasan na yung dahon niya dahil sumusobra na yung init at hindi pa natin sila naibabaon. Dito guys, hindi ko alam kung ano yung unahin ko ibaon, yung ibabaw ba o yung ilalim kasi nagugat na rin yung mismong ibabaw. So, ayan guys, yung patubig natin at kailangan natin maghugas ng kamay. Oh, may libreng tubig guys. So, ayan guys, from ilog lang daw tong tubig na to. So, hindi siya yung bukal. So, ayan guys, ang dami daw ahas dito. Kaya kinakailangan lagi natin to lalagyan ng, lagi natin siya dadamuhan para hindi tayo puntahan ng ahas. Kasi marami daw dito yung makamandag kaya kailangan daw lagi ako nakaboots. So, ayan, kinapos pa tayo ng tali, guys. Kapraso na lang, kinapos pa. At baka makain yung ating mga kasaba, no? Napakahirap. At meron tayong natirang mga 10 piraso. So, ganyan yung pagkakatanim natin sa ating kasaba. Kung hindi natin to na, na gamit, sakto sana siya. Kaya ang ginawa ko, pinagsiksikan ko na lang siya, ayan. Sinakto ko lang na yung magkakalaman sila ay magtatamaan sila. Pero hindi naman kasi lalaki ng husto yung ating mga laman na yan dahil late na tayo. So, July, August, September, October. Pag lumamig, mainit-init pa hanggang November, kaya natin sila i-harvest. Pero usually, ang kasaba ay 8 months bago lumaki. Kaya makukuha lang natin dyan ay maliliit na kamote na lang. So, try lang to guys. Kasi nga, para malaman lang din natin kung, parang na lang din, experiment natin. Kung kaya natin siyang
mapalaki ng sa loob lang ng 4 to 5 months. Sana wag naman lumamig agad-agad ano. So ayan. At yung kuryente natin kailangan maiuna natin dahil nga daanan talaga to ng mga baboy damo at ahas. Pang test natin ng kung gumagana yung kuryente. Samantalang kami dun sa kabila kong farm, ang ginagamit namin ay dahon. Yung pala meron palang tester na ganito. Ang ibig sabihin niyan ay nagkakaroon siya ng めっちゃ痛かったでもダイレクトでどっちが痛い？すっげえ痛いこっちもブシュブシュだからじゃないの？ねしびれたよなんか So nasaktan si Papa kasi hawak-hawak niya pa din yung ano, ibasa yung katawan niya. So ang sakit daw. こうやってこうやったんだよね下こっから流れてんだ Ato mas ko si daki na nun eh. でそうね Nakalimutan niya patayin, hinawakan yung kuryente galing. Tapos muntik pa akong hawakan. 反対だよしかも The next day. Tinatanim natin na mani guys. Eto na sila. Nakita nyo, napakaganda ng kanilang mga ugat. Lahat yan ay magiging mani. At ayan nga, tinatanim na natin sila dito sa ating farm. Hoping makahabol tayo guys. Super late na talaga. Alam nyo, 2 months late na tayo. At sana ay wag agad-agad lumamig para makapag produce pa sila ng mas malalaking laman, no? Hanggang sa sila ay mabuo. Tapos ang gamit natin guys pambutas, ito yung binili natin sa garden shop. Actually last year ko pa to gamit. So yung layo niya guys, okay na 2 dangkal lang kasi gagapang at lalago pa sila. Tapos ito ang gamit niya, yung linya na yan. So palatandaan niya na yan yung gitna, kaya kailangan ay naka-center din kayo dito. So ayan, nahahakot yung lupa kaya napakaganda nitong gamitin. Yush. So ayan na guys, tatapusin na muna natin siya at 2 tray na ganyan yung itatanim natin. Kaya meron tayong 3 nakabang, actually 3 kalahati.